Ay, salamat, Ka-Benji. Isang mapagpalang gabi sa atin pong lahat. Maraming salamat po at nandito po kayo. Alam nyo ho, itong araw na to ay napaka-tensyonadong araw. Itong araw na po ito, nagkaroon po ng pagpaplano na babawiin ng mga senador yung ating majority leader. Ilang araw na po yan na talagang pinipressure nila, lahat ginamit na para takutin ang mga senador na 13 senador na ito yung majority natin ngayon, katakot-takot na pananakot at harassment at kakasuhan ang bawat isa sa kanila. Kaya po, bilang pagsuporta, dahil itong 13 senador po ito, dito ho tayo makakakuha ng hustisya. Yung flood control scandal at iba't ibang scandal pa ay maiimbestigahan na ngayong pagkakataong ito. At yung impeachment po, sinasabi nila, kaya daw nagbago ang leadership ng Senado dahil ayaw daw matuloy ang impeachment. Pero pinatunayan po ni Senate President Alan Cayetano na agaran niyang kinunbin ang Senado as impeachment board. Lahat po ay gagawin ng administrasyong ito para lang pagtakpan ang napakalaki nilang kasalanan. Mag-aapat na taon pa lang po si Bongbong Marcos. Alam niyo po ba, nung umpisa pa lang, yung ating gold reserve, ang ating pong bansa, meron po tayong nire-reserbang mga ginto. Ginto po yan na minamandato na dapat merong reserve in case na magkaroon ng krisis, may ibebenta po ang central bank, ang ating gobyerno at tayo po ay magkapera. 25 tons po ang binenta nila agad. Hindi man lang kumuha ng approval o hindi man lang kumuha ng endorsement galing po sa House of Congress or sa Senado. Bago mo kasi gagalawin yung mga reserba ho natin, dapat may pahintulot po ang ating Kongreso at ang ating pong Senado. Alam niyo ba kung magkano halaga ng 25 tons na gold? 125 billion. Oho, narinig niyo ho ba yun? Na nireport nila sa taong bayan? Tayo ho ay may mga edad na. Tayo, pinoproteksyonan na lang natin ang mga anak natin. Dahil kung tutusin, ilang laban na ang ginawa natin para sa bansang ito. Pero, kung hindi tayo kikilos, sino pa ho ang kikilos? Pare-pareho tayo may edad ngayon na nandito. Ako, 68 years old na. Lahat ng people's power, nandun ako. Sa edad na 28, binata pa ho ako noon, EDSA 1. Nandun din po ako. Ngayon po, 68 na ako, 40 years ago. Pero ito pa rin, Marcos pa rin na naman ang kalaban. Kung matatandaan nyo ho yung Maharlikapan, ang sabi nila, gagayahin nila ang Indonesia na nagkaroon ng tinatawag nilang Maharlikapan na popondohan ang lahat ng hanap buhay, negosyo man yan, para lalong umunlad ang bayan natin. Magtatatlong taon na yung Maharlikapan po, 520 billion.
Saan kumuha ng pondo yun? SSS, kinuha nila ng pondo. Ha? Land Bank, kinuha nila ng pondo. PDIC, 122 million ang kinuha nila. Ultimo, yung PhilHealth na may batas na yung sin tax law na lahat po na sigarilyo, alak, o ano man po yan na bisyo lang, soft drinks, yung nakakasama sa ating katawan, yan po ang tawag yan, sin tax law. Alam nyo ba sa sin tax law, kumukubra ang ating gobyerno sa tax po na yan na almost 220 billion. Yan din po ay dapat i-deposito nila sa healthcare natin, sa PhilHealth at anuman po na pag nagkasakit tayong may edad, hindi na mangangamba ang anak natin na merong magbabayad at sasagutin na libre na tayo sa gamot. Ang ganda po ng batas pong yan. Na-approve po yung batas na yan during Duterte time. Pinoteksyonan niya talaga tayong mga mamamayan. Kaya lang, ang nangyari, hindi na nga binibigay sa PhilHealth at sa Department of Health na dapat pag may nagkasakit, libre na dapat. Ang lahat tayo rito, kung nagkasakit, libre na dapat. Imagine, almost 250 billion a year. Hindi na nga nila ibinibigay doon, pati yung pondo na natitira sa PhilHealth, kinuha pa nila 90 billion po yan. Yung 90 billion na yan, nasabi nila, dahil hindi naman ginagastos, sabi ni Recto, hindi naman ginagastos, ang 90 billion na natitira ay kunin na lang nila at ilagay para magkaroon daw trabaho yung ating mga mamamayan. Yung trabaho sinabi yun nila, nilagay nila sa DPWH. At alam nyo kung saan nilagay? Sa flood control project. Hindi na nga nire-remit, binawasan pa nila. Nagdemanda po ang mga ilang doktor, naghain sila ng reklamo sa Supreme Court at sinasabi nila bawal sa konstitusyon yung pagkuha nila ng pondo sa PhilHealth tapos nilagay nila sa mga proyekto ng DPWH. 92 billion ang kinuha po nila. Nung nagdemanda ang mga doktor, nanalo sila, ipinasole. Dahil yung 60 billion, yung 32 billion, hindi na nila nagalaw. Pinasosole sa kanila ng Supreme Court, pero anong ginawa? Hindi, dapat isole, pero ang ginawa nila, yung 60 billion, nitong nakaraang taon, ikinarga uli sa atin. Ganon po, alam niyo ho ba, lahat-lahat yan na ninakaw nila, doon pa lang po, pera pa ho, yung flood control project ha. Yung kinuha ho nilang pondo na yan, 1.4 trillion. Imagine po, 1.4 trillion. Yung pa lang ho, yung sa mga bilanggit ko. Ngayon, eto hong pondo nung nakaraang taon o nakaraang 2 taon, kinargahan na naman po nila. At yung mga kinarga nila, napunta lahat na naman sa DPWH. At sino ang nakinabang na naman
ang ating mga politiko at ang ating mga congressman. Yung ating pong mga congressman na maingay, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Yung si Luistro, yung babae, alam niyo ba kung magkano ang pondong nakuha niya nitong nakaraang taon? Almost 7 billion. Batangas lang po yan, ha. Sinasabi ho ng mga congressman, hindi naman nadaan sa amin yan eh. Nek-nek nila. Kasi sa 7 billion, ang kinukuha ho nilang porsyento, 35%. Magkano ang 35% ng 7 billion? Kaya lahat to ng mga congressman na nagsusulong na i-impeach si VP Sara, lahat po yan naging bilyonaryo. Dahil hinayaan din ni Presidente, ni Speaker Martin Romualdez at nung mga nakaraang Senate President, hinayaan nilang nakawan tayo. Alam niyo ba, dahil sa mga anomalyang yan, tayo ho, may edad na. At kung yung apo ninyo, bagong panganak pa lang, may utang na ho ng 200,000 bawat isa. Mahigit 140 million na tayong Pilipino ngayon. Imagine po, bawat isa sa atin, ultimo apo natin, ultimo sanggol na bagong panganak, may utang na agad na 200,000. Nagtataka tayo, bakit, lalo na sa ating distrito, sa DOS, bakit ang daming hindi nakikialam? Etong ginawa nila, binusog tayo sa ayuda. Yung ayudang binibigay sa atin, sapat ba yun? Bigyan kayong 7,000, 10,000 sa loob ng isang taon. Tapos nanakawan kayo araw-araw ng daang-daang libong piso bawat isa sa atin. Kayo po, kung talagang mahal tayo ng gobyerno, bakit hindi tayo turuan na maghanap buhay, magnegosyo? Mahirap mamasukan sa atin dahil karamihan sa atin noon, biktima rin tayo ng kahirapan, kapos din tayo sa pinag-aralan. Pero may kakayanan tayo. Kaya natin maghanap buhay dahil may kanya-kanya tayong talento na ibinigay ng Diyos sa atin. So sana ang gobyerno, ang congressman natin, in-improve nila yung kakayanan natin. Binigyan nga tayo ng mga livelihood program, gawa ng sabon, gawa ng kung ano-ano. Hindi naman tinuro sa atin kung sino may bibili pa doon sa tinuro nila sa atin. Wala po. Biktima tayo eh. Kaya lang, itong pangyayari ngayon, tayo rin ang dapat sisihin. Kasi tayo rin noon, kung sino magbibigay sa atin ng pera, yun ang iboboto natin. Di mo ba? Kung sino kukuha sa aking leader, susweldohan ako 500 a day sa loob ng isang linggo. Kahit hindi ko kilala yan, iboboto ko yan. Oh. Lahat tayo rito naging political leader. Oh. Lahat tayo naghangad na pagbabago, pero ang nangyari, binigyan tayo ng barya. Yung pagbabagong gusto natin,
paulit-ulit tuwing eleksyon na lang, yan ang ginagawa sa atin. Ang dapat sisihin, hindi lang yung politiko eh. Tayo rin. Tayo rin ang gumawa, ang bumoto sa mga politikong yan. Kaya kung ano yung ginawa natin, yan din ang binalik nila sa atin. Tanong ko po ngayon sa inyo, hindi ba ho kayo nagsisisi? Bagay, ang Pilipino, kahit na nasaktan, hindi talaga di aamin. Para kayong mga lalaki, nahuli na ng asawa, pero sinasabi, hindi, kaibigan ko lang yan eh. Hanggat hindi natin babaguhin, hanggat hindi tayo tatayo sa tama, yung nagawa nating pagkakamali noon, sinisingil na tayo ngayon. Kaya ngayon, ito na ang panahon na pare-pareho natin aayusin yung ating pagkakamali. Ang hirap ipaglaban ng pagkakamali. Dahil magtawag ka lang ng tao rito, lahat sumasabi, lahat tanungin nyo mga kapitbahay ninyo, ang hirap ng buhay ngayon. Hindi ko na malaman kung anong klaseng gobyerno ito. Pero, pag may nananawagan na tama na, sobra na, nasaan kayo? Bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Yeah. Ang pagbabago, hindi natin makakamtam to kung hindi tayo magsasakripisyo. Kami po na nandito ngayon, puro volunteer po kami. Kilala naman nyo siguro ako, lalo na yung mga taga-distrito 2 ng Quezon City. Ang hirap po ng kalagayan natin, pero mas mahirap pagka walang tumayo sa tama. Kaya po sana ngayong gabi na to, ngayong oras na to, lahat po sana tayo, buksan natin ang isip natin, ang puso natin. Panahon na gumawa naman tayo ng bagay para sa bayan natin. Panahon na gumawa naman tayo ng tama para sa mga anak natin. Gusto nyo ba? Mamatay man tayo rito ngayon, lumisan man tayo ngayon, pero ang problema, dala-dala ng mga anak natin. Gusto nyo ba na pahirap tayo, araw-araw na magtatagal at wala tayong ginagawa na itama, labanan ang paglalapastangan at pangwawalang hiya sa atin ng administrasyong Marcos na to, mababaon pa tayo ng mababaon. Ako, kung tutusin, wala na akong problema. Yung 3 kong anak, yung bunso ko, abogada. Yung pangalawa ko, doktora. At yung panganay ko, graduate ng visual arts, tumutulong ngayon sa akin. Inaaway ako ng asawa ko. Ano ba mapapala mo dyan? Gumagastos ka dyan? Sinusugal mo ang buhay mo? Hindi mo ba alam kung ano ang kalaban mo? Mahal mo ba kami? Na baka kami ay madamay? Nasa safety lugar ang pamilya ko dahil nasa isang subdivision. Pero paglabas ng mga anak ko,
Makakasiguro ba ako? Dahil ang daming naghihirap, ang daming namang adik sa paligid. Nakasasakyan nga ang anak ko. Wala, di ba pwedeng mangyari sa kanya yung mga hino-hold up? Ginagahasa? At sabi ko nga, sa tagal ng biyaya, sa haba ng biyaya binigay sa akin ng Diyos, etong natitira kong lakas, ilalaan ko na lang na makatulong ako, yun na lang ang sukli ko bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Pilipino, gampanan ko naman ang tungkulin ko sa bayan. Sinishare ko ho tayo ito sa inyo. Anak ako ng isang mahirap. Anak ako ng isang palahubog na Bisaya. At nasubukan ko rin, ang dami naming utang, ayaw na pautangin ang nanay ko sa tindahan. Kaming ng mga anak ang pumupunta sa tindahan para mangutang ng bigas. Dahil ang nanay ko hindi na kaya sabihin o tanggapin ang sinasabi ng may-ari ng tindahan dahil haba nga ng listahan eh. Eh ako, bata pa, wala akong pakialam kung ano sabihin dahil ito naman, ang kaugalian nating mga Pilipino, mabunganga tayo, bandang huli, pauutangin din tayo, tama? Kaya po, ang sinasabi ko sa inyo, nasa ating kamay ngayon kung gusto natin magbago pa ang sistema. Pero ang sistemang ito, huwag na ho natin ipaubaya sa mga politiko. Dahil ang mga politikong nakaupo ngayon, wala na hong ibang hangad yan, kundi lamangan na naman tayo. Kasi hindi nga tayo marunong pumili ng tamang leader. Kung wala ibibigay sa atin, hindi kayo kuning watcher, hindi nyo boboto. Mas gusto nyong iboto yung may pera, pero kinan nyo naman. Yung mga mayayaman nating politiko, mas maraming nilalakaw sa atin. Sana po ang labang ito ibigay natin sa mga susunod na henerasyon. Yung mga susunod na henerasyon, anak nyo po yan at apo nyo. Baka magsisiyo tayo kung kailan tayo paralyzed na, saka tayo gustong makipaglaban. Huli na. Ang aking punto po rito, nandito po kami. Nandito po ang 13 nating senador na handang buksan uli ang investigasyon sa flood control at yung investigasyon doon sa mga sinasabi ko. Ngayon po, inahadlangan lahat yan. Alam nyo ba, si Senador Bongo nilabasan na naman ng warrant ng ICC? Ang ICC, sinabi na po ni Miriam Defensor Santiago, kilala niyo yung babae yun. Matapang yun. Di ba? Ang sinabi niya na nga dahil naging judge siya ng ICC, ang ICC, huling resort natin yan. Kahuli-hulihang resort. Dapat yan. Pero ano ang ginawa ng adik na Marcos na to? Wala. Alam nyo ho, may mga kapitbahay kayong adik. Bibigyan ko kayo halimbawa. Etong mga anti-crime volunteers ko, karamihan dyan, nagugulpi pa ng adik pag nagpapa-implement ng batas. Mga babae yan, pero nag-duty yan sa gabi.
Rumoronda yan. Nakikipaghabulan sa mga hold upper yan, tsaka sa adik. Pero, ang sinasabi nga po natin, eto na ho, ang ICC, hindi dapat, yung warrant of arrest nila, hindi ho dapat i-honor dito sa atin yan. Dahil may batas din ho tayong umiiral. Kaya lang, yung mga politiko kasing nakinabang sa ninakaw ng mga Marcos, takot din na sila ay uusigin pag napalitan si Marcos. Kaya, bend the law tayo. Kayo, tayong lahat dito. Di ba idol nyo yung mga tulpo? Hangang-hanga kayo kay Rapi Tulpo? Dahil pag-away asawa ay talaga namang pagtatanggol kayo. Pag may nangutong sa pulis noon, galit na galit sa pulis na nangungutong. Halos murahin ang pulis. Kaya mahal na mahal siya ng mga ordinaryong tao. Kaya nga, nung tumakbong senador yan, lahat tayo bumoto ron. Dahil akala nyo, may tagapagtanggol na sa atin. Ano nangyari? Ako, bilib na bilib. Sabi ko nga, nung iniimbestigahan niya, yung mga nanalo sa loto, natandaan niyo yun? Ha? Yung halos linggo-linggo, lalaki, may nanalo sa loto. Ang tapang niya nung inimbestigahan niya yun. Talagang pinagagalitan niya, ultimo, si Mel Robles na manager ng PCSO. Hinanapan niya. Katulong niya pa si Atong Ang sa pagpapaliwanag kung paano dinaya yung loto. Kasi si Atong Ang, gambling lord din yun. Alam niya. Pero, nung tinawagan na, kinausap na, nasundan ba yung hearing niya? Yung anomalya ngayon, yung tapang niya ba? Ginamit niya? Para panugutin itong kapwa niya politiko at mga taga-gobyerno? Diba tahimik? Pati si Erwin Tulfo. Naniwala tayo. Alam nyo, yung mga Tulfo, nasa batasan sa Northview nakatira nung araw yan. Kapitan ako noon. Kaya kilala ko yan, yung unang asawa niya, aktibo sa barangay namin. Aktibo sa Homeowners Association at opisyal siya roon sa Northview. Kaya kilala ko yan. Naniwala ako, matapang din, pero nung nakaupo, tahimik. Yeah. Ako sinasabi ko po sa inyo, huwag natin iasa sa mga politiko. Pero sa pagkakataon pong ito, may mga politikong tumatayo para itama. Kagaya ng 13 senator ngayon. Dapat napalitan yan sila ngayon. Pero, buti pa, merong Iglesia ni Cristo, tinayuan yung 13. Kaya yung 13 yan, na sino ang uhudas dyan, ay siguradong hindi na mananalo. Kaya, pasalamat tayo dahil may tumayo sa tama.
Pero ngayon, kailangan natin suportahan sila. Dahil patuloy nga ang panggigipit ng gobyernong ito. Tingnan niyo naman si Marcoleta. Pinailan ng kaso. Plunder daw. At si Mike Defensor. Ang plunder, pagka pondo ng gobyerno na ninakaw mo, pwede kang i-demand na malversation at plunder. Pero, itong kay Marcoleta, yung nag-donate sa kanya nung eleksyon na ayaw pasabi, dito siya ngayon sinisilip. Inabsuelto na nga siya sa COMELEC dahil yon ang COMELEC election violation kung meron yan. Pero itong si Ombudsman Remulla, mukha nang ang demonyo, talagang demonyo pa rin ang pinaggagawa. Kaya ho nilagay sila dyan eh. Dahil pagtakpan ang mapakalaki nilang kasalanan. Sino yung Justice Justice Secretary natin ngayon? Si Beda. Tao rin yan. Ni Remulla. Si Remulla, kung tutusin, hindi po pwede dahil may kaso siya sa ombudsman. Pero pinilit pa rin na ilagay para maging tao nila at lahat ng kalaban nila aasuntuhin nila. Yung NBI, ito ho tunay na istorya dito sa NBI Yung siniserve nila ang warrant ng ICC tungkol kay Bato, si Bato po kasi pinakiusapan talaga yan. Si Bato, ituring ho nating dahilan kung bakit napalitan sila Tito Soto at si Lacson. Si Bato po, siya yung crucial na pang-13 linggo bago mag-Lunes, nag-usap po sila sa isang bahay sa Forbes Park. Merong gumitna na naman na hinipo ng Diyos na hindi nila pwedeng tanggihan dahil pagka kumakandidato sila, nagmamakaawa sila na suportahan sila nito. At dahil dito, sa grupong ito, lumakas ang loob nila Camille Villar Brothers, ni Jinggoy Estrada at nung iba pa, kaya sumama sila sa bagong majority. Ngayon, alam na rin ni Soto na may pagbabago na, may numbers na sila para hindi nila makuha yung numbers na yon, ay alam nila darating si Bato. Alas 8 pa lang ng umaga, sa opisina ni Soto, nandun na ang mga taga-NBI. Alam na nila na sisipot si Bato. Kaya si Bato, pinag-usapan na rin nila kung paano nila palulusutin sa loob ng Senado para makaboto dahil kailangan 13 para mapalitan ang Senate President. Kaya ang ginawa nila, ang daming paikot-ikot na hanggang nagsawa na lang sila na bawat darating sa Senado, nagkakahanda-haba ang liig nila, baka si Bato ang sakay. Dahil uulihin na nila at all cost. Eh si Bato, graduate ng PMA ito, naging intelligence officer, naging chief of National Police, matalino rin kahit kalbo,
at may gabay ng Diyos, hindi nila, hilong-hilo na sila, hindi nila malaman kung sinong sasakyan ang haharangin nila. Hanggang sa huli, ang sasakyan na ginamit kay Alan Peter Cayetano. Nagsawa na siguro yung mga NBA, pagod na sa pag may dumating sa kaano. O nung nag-relax, alam na gato yan. O, ilang decoy ang ginagawa. Nung nag-relax na, sabay pasok na ni Bato, takbo na siya. Kailangan makarating siya doon sa plenaryo para makaboto. Kaya nagkaroon ng habulan, napagod yung mga matatabang NBI, hindi nila naabutan si Bato, kaya the rest is history na. Ngayon, dahil nalusutan sila, yung isang membro na Sergeant of Arms ng Senado, ginulpi, hinaras nila yon dahil naisahan sila. So may nangyari na talagang kukunin at all cost. Dito lang nangyari ito, ha. First time. Sa iba ginagalang ang House of Congress at ang Senado natin. Ginagalang yan. Hindi ka basta-basta makakaserve ng warrant of arrest dyan. Dahil isa sa mga independent na institution yan. Ini-educate ko kayo, kinikwento ko sa inyo kung gaano ho ang nangyari. Kayo ho ba maniniwala kayo kung hindi rin pinahintulot ng Diyos yan, makakarating kaya si Batoro? Hindi. Kung hindi rin pinahintulot ng Diyos yan na magkaroon na ng bagong Senate President, mangyayari ka ho kaya yan? Hindi. Hindi ho ba, di ba? O dahil noon, nataranta na, ginamit na ng lahat ng departamento ng gobyerno na i-pressure na. Alam niyo ba nung Lunes na yon, ang unang dumating dito, mga membro ng iglesia na puro lalaki. Kaya napuno, kami sumunod na lang dahil galing nga kami ng Congress. Yung iba sa inyo, nakasama namin sa Congress, nag-rally tayo nung Lunes. Di ba? Nandun tayo noon. Kayo, nandun kayo noon. Magkasama tayo. Pagod tayo noon. Kaya lang, tinawagan kami ni Mike Defensor, takbo kayo ng Senado, kailangan ang suporta. Takbo ho kami agad dito. True enough, kung wala yung mga malalaking tao na membro ng Iglesia ni Cristo na puro lalaki, pinuno po nila yan. Napalayas nila ang mga taga-NBI. Dahil binarekadahan na po ng NBI yan eh. At dahil dito, sa 13 nanalo na nagbago ang pamumuno ng Senado, meron pa rin hong NBI sa loob na nanghabol kay Senador Bato, hinold na, pinahuli na ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Kaya yung 11 NBI na hold po nila yan. Hanggang sa dumating, alam nyo, yung kapwa naming mga kalalakihan dito, galit na galit. Ito, mga lalaking nandito ngayon, talagang binarikadahan din. Kaya umalis yung mga NBI ho dyan sa gate na yan dahil nakita na maraming tao at galit sa kanila. Kaya ho, napakalaki ang magagawa nating tao.
Binibigay ko kayo ng halimbawa. May hinipo na ang Diyos para mabago ang kauli-hulihang institusyon ng gobyerno na magtatanggol sa atin na ang Senado dahil ang Congress, ibinenta tayo ng mga congressman natin. Wala tayong nang maasahan. Mukhang pera na ang mga congressman natin. Tayo, mahal natin mga congressman natin, mahal natin dahil naloloko kayo. Binibigyan kayo ng 5 kilong bigas, 10 kilong bigas, binibigyan kayo ng ice, binibigyan kayo ng mga ayuda. Hindi lahat nabigyan. Di ba? Binibigyan nila sa kanilang mga organizer, leader, na ang kinukuha naman yung mga leader nila sa politika. At hindi rin nila binibigyan yung talagang nangangailangan sa Matandang Balara, sa Batasan, sa Holy Spirit, sa Silangan, at sa iba pang lugar. Nabigyan kayong lahat? Alam nyo po, bawat isa sa atin may membro ng pamilya. Manugang man natin, apo man natin, anak man natin, kapatid man natin. Kaya sinasabi ko sa inyo ang totoong ito, dahil sana kayo na rin ang magsabi sa mga membro ng pamilya nyo para malaman nila ang katotohanan ng kalagayan po ng bansa natin. Sana po, nandito kayo ngayon, hindi dahil pinuwersa kayo ni Kagawad. Nandito sana kayo ngayon, hindi dahil sinabihan kayo ni Kapitan na pumunta kayo roon. Na sana nandito kayo ngayon, alang-alang sa membro ng pamilya nyo na nangangailangan ng suporta ng gobyerno. Tandaan nyo po sa konstitusyon natin, yung konstitusyon natin 1987, ginawa po yan after Marcos. Ginawa yan during Cory time. Pinalakas niya ang taong bayan. Kaya yan din ang ating pangahawakan. Ako po ay lumuluhod, nakikiusap sa inyo. Hirap na po ang bawat isa sa atin. Sana ho, kung ano ganito ako nagsabi sa inyo, sana yung mga kamag-anak nyo, yung mga kapatid nyo, yung mga anak nyo, yung mga kumpare nyo, yung mga kaibigan nyo, sabihin nyo rin po sa kanila yung sinasabi ko po sa inyo. Para mabago ang sistema, ang bansa natin ito. Yan ay kung ano gusto nyo. Alam ko may natutulog sa inyo, pero nakikinig bukas ang inyong mga tenga. So sana po, nandito na rin kayo ngayon, alam nyo na ang tunay na istorya, may 13 tumayo para sa 130 milyong Pilipino. May mga ilan ngayon na ako naniwala, kaya nagpunta kayo rito, pinayagan din kayo ng Diyos. Kahit may nakiusap sa inyo, pero kung ayaw nyo talaga, hindi rin kayo makakarating dito. Pinagtagpo ho tayo ng Diyos po dito. Mula nung Lunes na nagkaroon yan, hanggang ngayon, araw-araw po kami nandito. Kahit 10 na lang kaming natitira rito, 20 na lang, natutulog dito. Yung mga Duterte riders dito, hindi kami ng pinanghinaan.
Dahil alam namin, baka sinusubok din ng Diyos, sinusubok din ng Diyos kung hanggang saan kami tatayo para sa Pilipino. Sa ngalan po ng Diyos, may nararamdaman tayo, may pangangailangan tayo sa isa't isa. Baka yung bawat isa sa atin hindi pa bayad ang mga Meralco natin. Ilang araw na lang, maniningil na naman sa upa ng bahay. At ilang tulog na lang, enrollment na naman ng mga anak natin. Wala pa rin tayong hawak na pera. Hindi natin alam, kahit buti na lang pumunta kayo rito, dahil kahit paano, pagdating nyo ron, sa bahay nyo, pagod na kayo, tulog na kayo. Kasi kung wala kayo rito, hindi kayo nakikinig sa amin, bago kayo matulog, di rin kayo makakatulog. Dahil sa daming gastusin na dapat natin bayaran. Kaya nandito tayo ngayon, pinagsama tayo ng Diyos. Pinagsama tayo, hindi ho ito aksidente. Hindi rin ho ito tsamba. Nandito tayo ngayon dahil magsisimula sa ilan ang pagbabago. Ikaw, ako, tayo, lahat na nandito, pagka kung ano ang nalalaman natin ngayon at ipaalam din natin sino ba ang unang naniniwala sa atin? Diba ang sariling anak natin, ang pamilya natin, at ang mga kaibigan natin? Sana ganito rin ang sabihin nyo sa kanila. Ang yaman ng bansa natin, ang dami nating pera, pero yung pera na dapat ibigay sa tao, ang nakinabang ang mga politiko. Sana, ano sabi ng Diyos? Nasa tao ang gawa, nasa Kanya ang awa. Chosen tayo, pinagpala tayo, nandito tayo ngayon. Sana po mamaya sa prayer vigil natin, ibigay muna natin sa Diyos ang mga sandali po niyan. Pakiusap ko lang po sa inyo, ang matutulog mamaya hindi na magigising. Pag nagpe-prayer po tayo, hindi, talaga ho yan. Binabalaan ko kayo. Dahil mamaya pagbaba ko, mananalangin agad ako rito, Lord, yung mga hindi ho nakinig sa sinabi namin, kunin mo na. Total matatanda na to, Lord eh. Hindi, yung pulis atin yan. Biktima rin yan ang pamilya nila. Wala lang silang magawa. Diba? Eh pinagod natin eh. Mula umaga nakatayo yan dyan, init-init. Diba? Pinagod natin, pero yan kasama natin sa atin, sa puso't isip nila, kasama ho natin yung mga pulis na yan. Dahil ang pamilya din po nila ay nahihirapan. Alam nyo ho, pinagpala talaga. Alam nyo ba, ang bago nating Senate President, isang Kristiyano. Isang Kristiyano po. Isang dating makasalanan din, pero ibinago. Ngayon, nakita nyo po, wala nang ibang hinangad, kundi maayos na po tayo.
Pasensya na po kayo dahil pagod na rin po ako, pero bawal ho mapagod. Kanina session namin sa City Hall, attendance lang ho ako. Pagtapos takbo na agad ako rito. Dahil alam ko, darating ho kayo. Dahil alam ko, may magandang mangyayari sa bawat isa sa atin dito. Salamat po sa pagkakataon na kasama namin kayo rito. Dito, pantay-pantay po tayo. Oh. Kaya nga ako, hinahamon ko rin yung mga sinasabi nila, Duterte sila eh. Asan kayo ngayon? Hinahamon ko rin po yung mga Duterte na gusto raw maglingkod na politiko. Asan sila? Pag nanalo tayo, sila ang bida. Pero nandito ang labanan, nasaan sila? Kaya kung ang kasaysayan ay babaliktad, nangyari po ang pagbabago dahil nandito po kayo ngayon. Nandito kayo po ang dahilan. At alam ko po, lahat tayo ngayon dito pumunta rito, may mga bitbit tayong problema. Pero makakaasa po kayo, pag iso-surrender natin yung ating problema at tayo po ay papanik sa katotohanan at sa tama, ibibigay ho ng Diyos yung pangangailangan natin. Hindi niya tayo pababayaan. Ang kailangan lang natin, ipakita rin sa Diyos, dahil ang sabi ng Diyos sa atin, kung mahal niyo ako, mahalin niyo ang kapwa niyo. Ang bayang ito, binigay ng Diyos sa atin. Para sa atin. Muli, baka sabihin mo, baka pagtapos natin, magdagdag pa ako ng oras, baka maging kulto na kayo ni Tatay Rani. Pero, kailangan po natin ang isa't isa. Kailangan po natin ang isa't isa dahil yan po ang magpapalakas sa bawat isa sa atin. Tama po ba? Salamat sa Diyos. Hinipo kayo, dinala kayo rito, at may misyon tayo ngayon. Ang misyon natin ngayon, parang sa David at Goliath. Kaya, mamaya po, uumpisa na natin ang ating pagbibigil. At ulitin ko po, ialay po natin ang ating panalangin sa bayan natin. Pangalawa po, ialay po natin na bigyan ng kalakasan at bigyan ng tamang pag-iisip at ating sinusuportahan yung 13 senador po natin ngayon na lumalaban po para sa bayan at para po sa atin. Muli ho, magandang gabi at maraming salamat. Lord, salamat dahil na sama-sama kami ngayon. Ito po ay dahil sa iyong kagustuhan.